you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Kailan sana siya magbiyahe sa Singapore? Today dapat. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik. Nako, dito sa video na to, kinakanana ho nitong si Boying Remulla, etong si Martin Romualdez, talaga nga hong totoo yung kasabihan, ang buhay weather lang. Yung pagiging siga-sigaan nitong si Tamba noong nagdaang kongreso, hindi na ho gumagana ngayong mga panahon na to. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang po sa baba. Totoo naman ho sinabi nitong si Boying Remulla, ang uhusay ng mga doktor at mga ospital sa Pilipinas, meron pa nga hong mga foreigner na dumadayo sa ating bansa para magpagamot. Ngayon itong si Martin Romualdez, di mo na kailangan magpunta na Singapore. Nanantawa, dito ka na lang magpagamot. Maraming mahuhusay na mga doktor sa ating bansa. Maraming mahuhusay na hospital sa ating bansa. Si Marcos Jr. nga diverticulitis, di ba? St. Luke's lang. Pwede na. Ito si Martin Romualdez, kailangan po mag-Singapore. Hindi na kailangan. Ano ho ba ang pinaka-latest dito sa dito sa plano na to ni Martin Romualdez para tumakas? Magpagamot sa Singapore. Hindi tumakas. Yung basa ng mga kababayan natin dyan, tama daw yung ginawa ng ombudsman na hindi pinahintulutan yung travel request na yan, baka daw hindi na umuwi ng bansa. Sa bagay, mainit nga naman ho ngayon mga panahon na to, yung balita na di umano nahuli na itong si Saldico. At base doon sa mga naging testimonya nitong si Saldico, ay ang tinuturo ho niyang mastermind, itong si Martin Romualdez. Ang sabi ho ni Saldico, sinusunod lang daw ho niya yung utos nitong si Speaker. Diba? Kaya yung hindi pagbibigay ng travel clearance dito kay Martin Romualdez, sa tingin ho natin napapanahon yan. Maraming mahuhusay na doktor, maraming mahuhusay na pagamutan sa Pilipinas. Hindi na ho siguro kailangan yaang pagpunta sa ibang bansa para magpagamot. Eto mga kababayan, base ho dito sa pinaka-latest na report ng News 5, travel request ni Romualdez di pinayagan ng ombudsman. Ito, basahin ho natin. Baka hindi na bumalik Nako, Romualdez, kinakanakan na ni Boying Remulla. Baka hindi ka na daw bumalik. Mabigat ang kinahaharap na problema ng pinsan nitong si dating Speaker Romualdez. Pinsan ho siya ng presidente. Anong sabi niya kay Martin Romualdez? Ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Kaya lahat ng ginawa daw ho nitong si Martin Romualdez, nitong si Saldico, ang babagsakan ho talaga sa ayaw at sa gusto ng Malacanang, doon ho talaga mga kababayan. Ibinahagi ni Ombudsman Boying Remulla na hindi nila pinayagan ang hiling ni 1st District Leyte Representative Martin Romualdez na lumipad patungong Singapore para sa isang check-up. Huwag na yan. Pasend mo na lang dito yung mga medical records mo, kaya ng St. Luke's yan. Dahil sakit nga ni Marcos Jr., kinaya, di ba? Mas malala naman siguro yung sakit ni Marcos Jr. kaysa dyan sa na yan. 5 araw ang hinihingi ng kongresista. We did not respond favorably to the request that he'd be allowed to leave. Hindi namin pinayagan na malip yung bulletin niya. Kasi ang naka-lookout order because we've been investigating activity sa ad ni Remulla. Ang problema diyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Mag-iingat lang po tayo, dagdag niya. Simple lang. Maraming mahuhusay na doktor at pagamutan sa ating bansa. At dyan sa ginawa na yan, itong si Boying Remulla, approve sa atin yan. Sana naman, hindi ho mga gawa-gawang kaso at investigasyon ang nakaparada dito kay Martin Romualdez. Kasi mga kababayan, isa ho talaga yan sa mga pwede nating sabihing mastermind. Bakit? Hindi ho gagalaw yung budget kung hindi priority ng speaker. At kailangan din naman ho talaga yan. Kahit sabihin natin na hindi siya dumadalo sa mga pagdinig, hindi siya dumadalo sa BICAM, wala siya doon. Pero siya ang tinuturo ng appropriation chairperson na lahat ng nangyayari dyan, alam ni Martin Romualdez. At base naman kay Martin Romualdez, kay Saldico, ang sabi daw ni Speaker Martin Romualdez, ang utos ng hari,
hindi pwedeng mabali. Rekta ho tayo dito sa press briefing nitong si Ombudsman Remulla kaninang umaga. Kaugnay ho dyan sa mga maiinit na kaganapan na yan sa ating bansa. Rekta ho tayo kay Ombudsman Boying. It's also our constitutional duty. So, constitutional. And I will Yup. not be the one to answer those questions. It's the people who keep track of the records. Yan. Okay? No more? Evan Alvarez po from UNTV. Ombudsman, kanina po nag-testify po yung from DPWH kanina sa Bayan. Nabanggit po na si Yusek Cabral daw po yung allegedly nag-uutos kung sino po yung mga ilalagay na proponent doon sa database ng infra projects. May-update po ba tayo kung saan na po yung Cabral files na tinurn over po dito sa Ombudsman? May mga ganun po ba indication na siya daw po yung... Actually, we cannot anymore talk about her in the same light because she's not here anymore to defend herself or to answer questions regarding her work. That's why I don't think the Cabral files would even be relevant here in that sense. I cannot speak about her, except probably when we form theories of other cases, then she will come back because she was used for planning. She will come back as relevant again. But as far as statements about her, I cannot comment on that. Pero sir, kung sabi yung usan yung Cabral files na tinurn over ko dito? We studied it, but meron pa tayong findings. Yes, sir. Meron naman. Pero take it in conjunction with all the other... Yeah. In conjunction with the others, we did it through AI also. Nako. Binasa rin namin through AI. And there were some findings that we treated as leads to the other investigations. Ombudsman, pagyan ko tayo. Sir, yung kay Sandy ko, yung pagkakahuli sa kanya, paano po ito makaka-apekto ngayon sa ongoing investigation ninyo? And if mapapalik na mo siya dito halimbawa, ano ang gagawin? Remember, he's still a fugitive from justice technically until he comes back to our jurisdiction. He's still a fugitive from justice, and fugitives from justice have no rights, no right to defend themselves when they're in court, when there are cases against them, unless they submit to the jurisdiction of the court. And the only effect would be he will be under the jurisdiction of the court, and he can lawyer up. That's about what it amounts to. Diba? Magkukuha siya ng abogado, then they'll start putting forward some defenses. At ipatatawag ko rin siya, Ombudsman. Yes, there are still ongoing investigations. Since he is already if he is already under our jurisdiction, we will subpoena him to come over to explain matters under investigation, still under investigation in this office. Thank you, sir. Sir, pwede po ba maging state witness si Ramil Madriaga sa Ombudsman's proceedings sa malversation charges against past presidents? Actually, I have not followed Ramil Madriaga's statement, honestly. I have not. Bakit naman? Bakit naman? Ombudsman, bakit hindi mo ba pinanood? Yung Sarsuela sa House of Reps, sayang naman. Been very particular about that. I have not been following the impeachment proceedings too much, except for the fact that we have to supply them with documents. Because impeachment is another function under the Constitution, which we respect, and which we know that it is the province of the Congress and the Senate, the House of Representatives and the Senate, to go through with the impeachment proceedings. So we don't really interfere with those things. Next question, sir. Nakuha niyo po ba yung mga sala ni Vice President Sara Duterte sa Mindanao from 2007 na hinihingi po ng House? Well, I guess that the documents in our possession will be the best evidence, and it's better that we just present it tomorrow first before we present anything here. Let's just give due respect to the House on this matter. Kung ano man ang sasabihin bukas, yun. Diba? Sir? Hello. Yes. Hello, sir. Good afternoon. Gilas Kapatid, Jamay News Online. Just like to ask for an update on Attorney Ryan Kilala. I understand he's assistant prosecutor here. Yes. Nabanggit po kasi yun ni Ramil Madriaga. Yes.
Yes. sa affidavit niya, na-mention po kasi ni EO na We are may consi- show cause order. We're reconstituting the IAB, and it will be a matter for the IAB to take up, the Internal Affairs Bureau, or board, Internal Affairs Board. So, bahala na ang IAB to of that. Not appropriate, they can actually take up the case of Mr. Kilala. Sir, nag-ano ba siya? Kasi may show, understand may show cause order. Nag-reply ba siya dun sa show cause order? I think he replied already. Pero sir, when can we expect resolution? from Well, we'll just wait for the... Kasi we are reconstituting the IAB na. So we'll just wait for the time when the IAB starts hearing it, and after it's rendered judgment, then we can tell you about it. But whatever happens internally in the Internal Affairs Bureau will still have to be under wraps to protect people who are there. Pero sir, he's not suspended or sanctioned. So, Not yet. Wala pa naman. But of course, we are noting the statements made as to his actions, and we will just ask him to elucidate on that later on. I think he has already explained himself through an affidavit, through a counter affidavit, so we'll see. sir, having heard that, na nabanggit yung ombudsman dun sa recipients allegedly ng confidential fund, did you issue a reminder or is there a need to issue reminders to prosecutors about being involved in these things? I don't think it's necessary. Everybody here knows. Mega love shoutout dito kay Sir Raymond Federico Picar. Pakalpalakpakan muna natin to si Sir Raymond. Bang klase ka talaga, Sir. Maraming salamat, Sir. Maraming salamat. Mega love shoutout. Our duty and what's legal and what's illegal. We are trying to look at the records of the CCTVs, if they're still existing. Yun, may CCTV naman. Ako, kumpiyansa ako na walang basura yung mga statement na yun ni Madriaga. Wala akong katotohanan yun. They're still trying to review it. We're doing our own thing here to check the veracity of the statements of Mr. Madriaga. Sir Cabal, back ako kay Zaldico, sir. Do you have information if he is detained in Czech Republic or anywhere else in Europe? I think Ano po ba kayo information? I think the Czech Republic and the European Commission will be the one to take care of it, because Magaling ho yan si Boying Ray Mulya. Wala pang warrant ang ICC, alam na niya eh. Ay, wala pa nga nailabas na warrant dito kay hindi pa nagsalita ang ICC, alam na niya na merong warrant ang itong si Senator Bato de la Rosa. Ganito lang ho kasimple yan. Si Boying Ray Mulya, madaldal na tao yan. Kung meron mang huli na nakadetain ngayon itong si Zaldico, isa ho siya sa pinakaunang sisigunda sa sinabi nitong si Marcos Jr. Ngayon kung sinasabi niya, hayaan natin na jurisdiction ng European Union yan, hayaan natin sila magsabi kung meron silang nahuling ganito, ganyan. Ang problema ho dito, wala ho talagang nahuling Zaldico. it's a violation of their local law, the law of the union. That's why an immigration violation there resonates all throughout the different member states of the European Union. Given na wala naman siya. I think that the executive department will be. I was told that they will be sending a delegation there to coordinate with the Czech authorities and of course with the EU on this matter. At this point, sir, kailangan ba yung mga statements ni Zaldico for a successful prosecution sa flood control cases? Well, Or not necessarily? jurisdiction over his body, over his person, is what we really want to happen, so that we can actually make a very good hearing out of it, so that he can defend himself, and so that the justices who are hearing the cases will be able to render the proper judgment. Mahalaga yun eh. Mahalaga sa akin, mag-due process, mapangalagaan yung karapatan ng bawat isa. Basta accused naman, hindi naman presumed guilty yan. Di ba? Ano pa rin yan? Meron pa rin presumption of innocence. Kaya lang, kailangan sagutin na yung mga tanong. Hindi naman na kailangan mangyari. Akusado siya. But sir, in the event na yun nga, kung hindi siya magpakita o hindi siya... Yun nga yung hinihintay natin. Kasi nga, ano ito no? Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan
ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao, yung kanyang pagkatao, makuha natin dito, yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why when we were told that the Executive Department is sending a delegation there, syempre natuwa naman kami. I think this Department of Justice is handling that now, which is handling that. Kasi sila rin na may hawak na immigration. Kailan nag-send ng delegation doon? I think, when are they leaving? They're leaving anytime. I think that they're leaving anytime. They're on their way there. Sir, baka meron lang po kayong update on other flood control cases that you're investigating? Well, there have been many things happening in the past few days. Well, we're waiting for the AMLAC, the MAMLC, to file a freeze order on Martin Romualdez. We already endorsed a complaint to them. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. Money laundering. Ayun ang hinihintay namin na matagal natin hinihintay na magsimula na ang paglabas ng mga kasong ito na high level talaga. So, High level. well, Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. Nako, They yun were na. trying to ask us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Yung, Because, ano yan magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti ng, sabi ang sana naman, dito lang siya magpa-check up. nako, Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. nako po. Naloko na. Boy, ay... Tabs! Inakanaka na nitong si Brad. Ganyan talaga buhay. Yung angas mo noon, wala na ngayon. Di ba? Wala nang angas ni Martin Romualdez. Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. But ako, I held my ground. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Kailan sana siya magbiyahe sa Singapore? Today dapat. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya, kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik we don't want that to. Aray ko. Baka hindi ka na daw bumalik. Romualdez, babalik ka pa ba? Hindi na. Tatakas ka na ba o magpapacheck up? Yan ang problema. Hindi pa tapos ang administrasyon ng pinsan mo. Ang dami nyo ng ang laki na ng problema nyo. Hindi pa tapos ang administrasyon ha. Imagine nyo na lang mga kababayan, matapos ng administrasyon ni Marcos Jr. Sa tingin nyo saan pupulutin yung mga walang yan? Inabuso nyo kasi ang inyong kapangyarihan. Sa aminin nyo sa hindi, inabuso nyo. From Tuadcom, lahat ho sa budget, sa pili, lahat. Inabuso ho nila, mga walang yayang mga yan. To happen. Sinabi po ba yung kung ano sakit na ipapagawa? Well, siguro heart, sugar, diabetes, heart, usual diseases of Politician. our generation. Politician. Yung mga mahihirap nating kababayan, hindi nagkakasakit ng ganyan. Di ba? Kadalasang may sakit niyan na yung mga politician. Kasi masisiba. And our kind of work. Sir, kay nabanggit niyo po kasi si former Senate President Escudero din before. Ano po yung development? Active pa rin ang investigation. We will be conducting a PI soon. One thing I can tell you. I was in the briefing yesterday of the case build-up and Sabomel. Yes, I was in the briefing yesterday of the case build-up. And it's going well. The papers are being, the theories are very strong. And the papers are being prepared as we speak. That's why
The complaint will soon be on the stage of preliminary investigation. Sir, may freeze order po ba for Senator Escudero? We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Kasi dito kasi, nung nagkaroon ng Tamarind, 30 Tamarind transaction, we took it from there to start investigating that money angle already. Kaya, one of the active cases right now is money laundering. Yun ang talagang pinupush namin sa AMLAC na ma-resolve kagad para ma-freeze natin ang funds. Ano yan, mabigat kasi yan. You'll find out later on pag pwede na namin ilabas ng detalye. Ombudsman, related pa rin to dun sa pinakaunang case involving Romualdez tsaka kay Escudero, yung money laundering case. Hindi, iba pa to, iba to. This is different, iba na naman to. This is different. Pero still related to the flood control scandal. Probably. But it's related to corruption and money laundering. So- I mean, corruption is a predicate crime that's attached to money laundering. So clear na iniimbestigahan po ngayon si former House Speaker for Yes, alleged yes, corruption and for the... For money laundering, yeah. Kaya ang sinisik namin, magkaroon ng ma-face order para mapangalagaan natin yung mga dapat yung mga salapi na dapat pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Okay. Tapos, Ombudsman, you mentioned kanina na kapag nakabalik dito si Zaldico, isasama niyo siya to explain matters still under investigation. Oh yes, meron pa kami iba. Ano yung mga issue na ito? Bukod sa flood control? Iba to. Flood control. Pati yung main case. Yung main case of plunder, conspiracy to commit plunder. Kasama siya dyan sa main case. Na kasama rin, yun nga, former speaker at former Senate President. So malaking tulong po talaga kapag nakabalik na dito si Zaldico to shed light on this. To shed light, or if that is not going to shed light, to listen to his denial. Dalawa lang naman yan. Diba? Kung aakuin niya o tatanggi niya. Kung aakuin niya, di sabihin niya kung ano nangyari. Kung itatanggi niya, di sabihin niya kung anong depensa niya. Sir, when do you expect the freeze order from AMLAC to take effect? Well, very soon. Kasi nga, we want it filed already. Yan ang aming pinupush talaga ngayon. We expect it to be filed by tomorrow. So, give or take a few days for the Court of Appeals to act on our request. Siyempre, hindi madaling kalaban yan, sasabihin ko sa inyo. Lahat ng mamahaling abogado ay nakuha na nila para depensahan sila. Pero kami rito, naniniwala kami na nandito kami sa side ng batas at sa side ng taong bayan. Brad, nasa side kayo ni Marcos Jr. Wala ka sa side ng taong bayan. Nasa side ka ng administrasyon. Kasi yung pagpapumilit pa lang sa pag-upo mo dyan sa pwesto na yan, talagang side ka na ng administrasyon. Lokohan na naman tayo Ito naman si... Singapore, may nabanggit ba supposedly kung gaano siya kahaba mawawala sa Philippines? 5 araw yata hinihingi. Kaya lang, syempre nga, ang problema dyan, para naman sobrang coincidental na nahuli si Zaldico sa Europe, bigla siya naalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais panagutin, Nais panagutin o gawing fall guy? mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Pinag-iingatan natin ang karapatan ng ating bayan din. May karapatan din tayo mga Pilipino na sabihin sa kanya, wag muna umalis. Okay na? Sir, thank you. Okay. Ayun, di pa to tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Makibalita ho tayo sa mga maiinit na kaganapan. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista niya. Game! Mundo ngayong araw na Martes, ika-21 ng buwan ng Abril taong 2026. Ayan. At para naman po sa ating mga kababayan na nais magtanong
o magkomento sa ating tatalakayin ngayong umaga, ay maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe o tumawag sa ating mga hotline sa 0917-657-1026 at sa ating text hotline na 0935-643-7538 at sa ating live streaming channels sa YouTube at sa Facebook. Ayan po, Attorney Sal. Merong issue, Attorney Sal, kaugnay sa ito naman pong inihayag ng Office of the Vice President na magsasagawa sila ng legal na hakbang matapos ngang i-disallow ng Commission on Audit o COA itong 375 million pesos mula sa confidential funds nito noong nakaraang 2023. Ayon sa OVP, nakatanggap sila ng notice of disallowance at plano nilang iapila ito alinsunod sa mga patakaran ng COA. Itinuturing ng COA na responsable sa nasabing halaga sina Vice President Sara Duterte, kasama sina Gina Acosta, Julieta Villa del Rey at Raymond Dante La Chica. Nakasaad din sa abiso na kailangang agad bayaran ang disallowed amount at magiging pinal at executory ito kung hindi maaapela sa loob ng 6 na buwan mula sa pagtanggap ng notice. Ito, Attorney Sal, itong issue na to, matagal na rin to dahil nga ay yan nga sa mga confidential fund. Pero sa tingin niyo po, dapat bigyan ng pagkakataon ng OVP na maipaliwanag ulit at maapela itong disallowance notice o sapat na ba ito na naging findings ng COA upang agad ito ipatupad? Yung mga findings ng COA regarding the confidential funds na nagpadala sila ng notice of disallowance. Yan po ay hindi pa pinal sapagkat ang Office of the Vice President can avail of the legal remedies. Pwede nilang iapila, pwede silang pumunta sa mataas na hukuman upang questionin ang naging desisyon nila. Maaring nagkaroon sila ng pang-abuso sa kanilang discretion na huwag tanggapin ang mga paliwanag at mga dokumentong isinumite sa kanila. Sapagkat ang hukuman po ay maaaring tumanggap ng reklamo ng grave abuse of discretion mounting to lack or excessive jurisdiction on the part of the government institution subject of the petition. Kaya hindi pa po yan. Marami ng mga instances na yung desisyon ng COA ay napapabaliktad. Kaya di ba sinasabi na nga natin noon pa na yung naging ground for impeachment, isa sa mga naging grounds, yung notice of disallowance. Sabi natin, masyadong premature yan. Hanggat hindi naging pinal yan, hindi yan maaaring maging batayan upang idemanda mo o tanggalin mo sa pwesto. Kaya sabi natin, premature, dapat antayin nyo ang pinal na desisyon. At hanggat hindi sinasabi ng korte na hindi pa natama yung kanilang desisyon, hindi po maaaring sabihin na yan ay isang krimen o isang impeachable ground. Maliban pa ron, yung notice of disallowance, sinasabi lang sa kanila na yung mga pinadala nyong paliwanag nyo, mga pinadala nyong dokumento, ay hindi sufisyente para sa amin. Kaya, isoli nyo na lang yung ganong halaga. O, ibig sabihin, pag sinuli mo yun, o di wala ka nang dapat na panagutan. Unless, nag-file ka ng criminal case kaugnay sa disbursement kung mapatunayan mo na may irregularidad o illegal. Kasi kung ang batayan mo lamang ng notice of disallowance ay kulang yung mga dokumentong re-require sa'yo, ma-absuelto lang yun. Yun po sinasabi natin, dapat pinag-aaralan muna ninyo. Pinag-aaralan ninyo yung mga paghain nyo ng demanda, lalong-lalo na sa impeachment ground.
bilang impeachment ground. Kasi mapapahiya lamang kayo. Kaya yung pong sinasabing notice of disallowance na yan, na palaging ginagamit ng mga kalaban ni VP Sara na nagpapatunay daw na may illegalidad, hindi po totoo yan. Yung notice of disallowance, ulitin natin sinasabi lamang doon sa opisina ni Vice Presidente Sara na hindi sapat ang mga sinumitin yung resibo, dokumento upang ipaliwanag kung paano nyo nagastos o na-disburse yung pondo. Hindi po nangangahulugan na binulsa nyo. Hindi yun ang ibig sabihin ng notice of disallowance. Katunayan, sinasabi nga nung notice of disallowance, inyo na lang na isoli yan. Pero pwede nyo nga i-appeal yan So pag sinabi ng hukuman, teka muna, nagkaroon kayo ng abuso dyan. Kaya hindi po pwede ang notice of disallowance nyo. Mali yan. Kaya yung pong katanungan na yan, yung issue yan, hindi yan mariresolve lang with finality unless there is a court decision saying that there was such an irregularity or illegality in the disbursement of the confidential funds. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, at tanggap po tayo ng iba pang balita, inihayag ng PNP na nakastandby sila sa pagdating dito sa bansa ni resigned Congressman na Zizaldico. May hawak kayong proof of life ni Cos, ang pambansang pulisya. Alamin natin sa report ni Almar. Dahil sa ngayon po, Attorney Sal, wala pang update sa end ng Czech police na na-aresto nga talaga si Zaldico. Unang-una, yung kasi nagpapakalat ng fake news. Yung kaibigan mo, yun ang una nagpakalat yan kung totoong peke yun, di sana mismo si Zaldico nagsalita na hindi totoo. Sa tingin natin talagang napapalo na hindi siya umihimik. Ibig sabihin totoo. At saka, namang si Marcos Jr., siyempre hindi naman magsasalita yan kung walang credible na source of information. Pero lahat ng mga yan, yung pinag-uusapan tungkol dyan, lahat yan puro premature pa. Hindi pa natin alam kung madadala yan dito o hindi. Kasi maraming komplikasyon. Unang-una, ano ba talaga siya? Pilipino siya? O sa isang mamamayan ng Portugal? Kasi kung dual citizen naman siya, lalo nagkakomplika. Paano mo i-consider yan? Pilipino ba yan? Kasi kinansel mo na yung pasaporte. Yes, Attorney. O siya ay mamamayan ng Portugal. Pangalawa, wala tayong extradition treaty. So hindi mo maaaring sabihin hindi, balik din na. Meron naman tayong usapan. Wala rin yan At lumalabas na itong mga bansa, hindi nila usually binibigay yung mga nationals nila. Kasi kung Portugal siya, Portuguese siya, ay hindi nila ibibigay sa Pilipinas. Ito naman Czech Republic, most likely, tatapon nila yan doon sa Portugal, hindi sa Pilipinas. Kaya lahat ng mga usap-usaping Zaldico ay puro premature. Antayin na natin kung ano ang mga susunod na kabanata. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, formal nang ililunsad ng Pilipinas at United States pinakamalaking edisyon ng balikatan exercises ngayong taon. Nalalahukan ito ng mahigit pinalawak ng Department of Agriculture ang 20 pesos ito, issue pa rin sa 20 pesos na bigas, Attorney Sal, kada kilo, na programang bigas bilang tugon sa tumataas na presyo ng pagkain na dulot ng umiiral na energy crisis sa bansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DA na dagdagan ang mga bentahin at palawakin ang oras na operasyon upang mas maraming mahihirap na pamilya ang makikinabang. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng programa na mapanatiling abot kaya pa rin ang pagkain sa kabila ng pagtaas ng gastos sa transportasyon at logistics na nagpapataas din ng presyo ng sa merkado.
Sa kasalukuyan, attorney, merong 932 selling sites sa buong bansa kabilang ang Kadiwa outlets, NFA warehouses at LGU run sites na nakapagserbisyo na sa mahigit 6 na milyong benepisyaryo. At target din na makadagdag pa ng 900 outlets sa mga lugar na mataas din yung pangangailangan tulad ng sa Cebu, sa Bukidnon at sa Cotabato. Sinusuporta nito ng kasunduan sa pagitan ng Food Terminal Incorporated at National Food Authority para sa procurement ng humigit kumulang 1.8 million sacks of rice gamit ang 3 bilyong pisong pondo. Layunin ng programa na palakasin ang supply habang sinusuportahan din ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbili ng palay. Attorney Sal, nung nakaraang mga linggo ay nabanggit din natin sa programang ito na magkakaroon na ng parang appointment basis yung pagbili ng bigas. Ngayon, sa isyong ito ngayon ay parang dinagdagan yung pondo. Ano po ang, sa tingin niyo, Attorney Sal, makakatulong na po ba ito, itong hakbang? Yung pagbibenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo, hindi po yan yung pinangako ni Presidente Marcos Jr. sa kanyang pag-upo bilang presidente na papababain niya ang presyo. Hindi nga natupad yan. Kaya ginawa nila ng paraan. Ang ginawa nila, binibili na lang nila sa halaga ng market price. Pagkatapos, hindi naman mabibili mo yan ng 17 per kilo. Mas mataas na malayong mataas. Ngayon, yung para ibenta mo ng 20 pesos yan, kasi nakakatsawa na nga siya ng katakot-takot eh. Ang gagawin nila, yung pera ng taong bayan, yun ang idadagdag nila para may benta sa 20 pesos. Kaya naging problema dyan. Kasi nangako ka na nangako, hindi mo pala kaya. Pangalawa, ito naman, parang inutil din itong si Department of Agriculture. Wala rin nagagawa. Lalong na papaluba ang kalagayan pagdating sa agrikultura. Hindi nila napaghandaan lahat yan eh. Yan na, ang madali sabi, yung sitwasyon natin ngayon, yan ay ang kadahilanan ay ang kakulangan ng paghahanda upang harapin ang suliraning babagabag sa damdamin ng mga Pilipino whether or not merong digmaan sa gitnang silangan o hindi. Kasi bago pa naman nagkaroon ng digmaan sa gitnang silangan, before the war started in the Middle East, dati na tayo may problema dyan eh. Hirap na ang taong bayan dyan, taas ang presyo. Na-aggravate nung dumating yung Middle East War. Lahat ng yan. Kanina nga mga kababayan, meron hong breaking news. Nagsalita na ho itong si Martin Romualdez. Pagkatapos ho ng video na to, isusunod na ho natin yun. Antabayanan nyo lang ho mga kababayan. Gagawa na ho natin na reaction video yan. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Hanladang Pilipinas.